Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw ho ngayon na Martes, May 27, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may napili ng susunod na PNP chief. Mga kagawaran na direktang nagsiservisyo sa publiko o unahin sa evaluation ng pagsasaayos ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libreng toll sa Skyway Stage 3 at odd-even traffic scheme kabilang sa mga ipatutupad sa isasagawang rehabilitasyon sa EDSA. DILG nakikipag-ugnayan sa ICC para makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Pagpapatibay ng Code of Conduct sa South China Sea, inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plenary session ng ASEAN Summit. Sa Metro News naman, demolisyon sa mga bahay sa Mayhalige Street sa Tondo, Maynila, nabalot ng tensyon. Science Technology News, makinang kayang sumuri sa kalidad ng sibuyas na imbento ng mga grade 10 student mula sa Nueva Ecija. Sa Lifestyle News naman, Nueva Vizcaya dineklarang ginger capital ng Pilipinas. Sa ating music trivia, ngayong petsa, inilabas ang ika-100 single ni Cliff Richard. Ano ang awiting ito? Alamin. Hindi ko alam. Alamin natin mamaya. Balitang kakaiba tayo, isang babae sa China napilitan hong tanggalin ang kanyang make-up makaraang hindi makilala sa airport facial recognition scan. Alas 6:39 ng umaga, kami yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ho kaninang alas 6 ng umaga ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 10 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang may rollback naman ng 20 centavos sa kada litro ng diesel. May tapyas presyo din na 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ang mixed oil price adjustment ay bunsod ng pag-usad ng US-Iran nuclear deal, paghupa ng trade tensions sa pagitan ng Amerika at China at karagdagang crude oil storage capacity sa export terminal ng Iran. 774 Balita Ngayon. May napili na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susunod na magiging leader ng Philippine National Police o PNP. Gayunman, tumanggi muna si DILG Secretary John Vic Remulla na pangalanan kung sino ang napili ni Pangulong Marcos na pumulit kay General Romel Francisco Marbil bilang PNP Chief. Ayon kay Remulla, very qualified na napiling susunod na PNP Chief ng Pangulo at mayroong magandang track record. Iginit din ni Remulla na mas maganda sana kung ang susunod na PNP Chief ay may mas mahabang termino upang magkaroon ng tuloy-tuloy na pamumuno sa organisasyon. Nakatakdang magretiro si Marbil sa June 7 matapos ang 4 na buwang ekstensyon. Kabilang sa mga kwalipikado pumalit kay Marbil ay sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Lieutenant General Robert Rodriguez, Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, Major General Nicolas Torre III at Major General Anthony Aberin. Samantala, AFP at US military nagpakitang gilas sa Salaknib Exercise 2025. Angel Garcia sa report. Pinatunayan ng mga miyembro ng Philippine Scout Ranger Regiment ang kanilang kahandaan matapos magsagawa ng cold load infiltration operation kasama ang mga sundalo ng US Army mula sa 25th Combat Aviation Brigade, 25th Infantry Division. Isinagawa ang pagsasanay sa Fort Magsaysay bilang bahagi ng Salaknib Exercise 2025.
Lain nitong palagkasin na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, patatagin ang kahandaan sa labanan at paghusayin ng taktikal na kasanayan sa pamamagitan ng mga makatotohanang operasyong pinagsanib. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, patuloy na pinagtitibay ng Salaknib 2025 ang matatag na alyansa ng AFP at US military. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Patuloy na sinusuri po ng Review Committee ng Office of the Executive Secretary ang courtesy resignation ng mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, prioridad ng Review Committee ang mga gabineteng nangangasiwa sa mahalagang tanggapan ng gobyerno. Bagamat hindi tinukoy ni Bersamin ang mga ahensyang tututukan, sinabi niyang kabilang dito ang mga tanggapan na direktang nagseserbisyo sa publiko. Matapos ito ay tsaka niya isusunod ang ibang kagawaran na hindi gaanong direktang nagseserbisyo sa publiko gaya ng mga research agencies. Karamihan ng mga departments na ine-evaluate kaagad, yung mga merong kinalaman sa taong bayan, yung direct. Meron kasi mga opisina na hindi masyadong involved sa daily life ng tao. No? They're just the research groups, mga ganun. So, hindi ko pwedeng ma-particularize yan. Kasunod ito, tiniyak naman ni Bersamin ang due process o pantay na proseso sa magiging desisyon ng Review Committee at ng Pangulo. Tamang ginawa ng opisyal na banggitin kung ilan pa ang posibleng mapalitan o matanggal sa pwesto, pero tiniyak anyang marami ang maapektawan dahil bukod sa mga kalihim kasama rin sa pinagsumite ng courtesy resignation ang mga presidential appointees at pinuno ng mga ahensya na may ranggong gabinete. Papasok na ika-20 Kongreso, pinaghahandaan na po ng mga lider ng Kamara. Grace Mariano sa report. Matapos ang 2025 midterm elections ay tinututukan na kaagad ng mga lider ng Kamara ang paghahanda para sa papasok na 20th Congress sa Hulyo. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez, ito ang agenda ng pulong kamakailan na dinaluhan ng mga lider ng iba't ibang partido politikal sa mababang kapulungan. Sabi ni Suarez, pangunahing pinag-usapan sa pulong ang mga hakbang para sa bagong Kongreso na nakatuon sa pagpapatuloy ng mga gawain sa lehislatura at suporta sa bagong Pilipinas agenda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binanggit ni Suarez na tinalakay din sa pulong ang mga trabaho na maaaring ihabol sa nalalabing panahon ng 19th Congress. We have 3 years and we have 315 congressmen. So there's so much work and preparation that need to be done, especially when it comes to issues like committee assignments. At ayaw naman po natin mangyari na kung kailan tumatakbo na yung Kongreso, saka pa lang natin binubuo. So maganda, maaga pa lang pinaghahandaan na natin to para pagpasok po namin sa July 1, trabaho na agad ang gagawin namin sa Kongreso. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774. Your ultimate music radio. Salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Bumubuo na ang pamalaan ng ilang mga intervention ay patutupad kasabay ng isasagawang rehabilitasyon sa EDSA na maaaring tumagal hanggang 2027. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kabilang dito ang planong gawing libre ang toll sa bahagi ng Skyway Stage 3 na gagawing alternatibong ruta simula sa Hulyo o Agosto. Magde-deploy rin ng DOTR ng nasa 100 karagdagang bus unit sa EDSA's busway upang mahikayat ang publiko na mag-commute na lamang sa halip na gumamit ng pribadong sasakyan. Magdaragdag din ng 4 na car train set sa MRT3 upang mapataas ang kapasidad nito. Sa panig naman ng MMDA, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na magkapatupad sila ng 24-hour odd-even scheme sa EDSA. Ibig sabihin, ang mga may plate number na may numerong nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 ay bawal dumaan sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, habang bawal namang dumaan sa EDSA tuwing Martes, Huwebes at Sabado ang mga may plate number na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8. Papayagan naman ang lahat na gumamit ng EDSA tuwing Linggo. Ayon sa MMDA, magsasagawa sila ng 1-week dry run para sa odd-even scheme simula sa June 16. 774 Balita Ngayon. Alas 6:46 ng umaga, si Bapa naglalagab live
At totoong mga balita, makikipag-ugnayan po ang DILG sa International Criminal Court o ICC upang mapayagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makapanumpa bilang bagong halal na mayor ng Davao City. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kinilala nila ang pagkapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa eleksyon, kaya makikipag-ugnayan sila sa ICC kung maaaring magtungo doon ng konsul ng Pilipinas upang makapanumpa ang dating Pangulo. Inihayag pa ni Rimulya na kailangang physically present ang isang nanalong kandidato upang makapanumpa at makapag-assume ng posisyon. Gayunman, sinabi ni Rimulya na dahil kasalukuyang nakapiit sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo, ang nanalong Vice Mayor munang ng Davao City na si Sebastian Basti Duterte ang hahalili sa kanya bilang alkalde. Pagpapasigla naman at pagbuhay sa mga nanganganib na wika bataan, idinaos po ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Gina Mape sa report. Gina. Isinagawa ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang 3 araw na kampong wika para sa mga kabataang Aita Magbukol sa Barangay Bangkala, Bukay, Lalawigan ng Bataan. Ang kampong wika sa Aita Magbukol ay nilahukan ng 17 kabataang Aita Magbukol na may edad 10 hanggang 16. Ayon sa komisyon, layunin ng programa na mapataas ang kamalayan at pagpapahalaga ng mga kabataang Aita Magbukol sa kanilang wika at kultura. Maibahagi at maisalin naman nakatatanda sa mga kabataang Aita Magbukol ang kanilang wika, tradisyon at kultura sa pamamagitan ng mga gawain sa kampong wika at madagdagan ang mga kabataang matatas sa pagsasalita ng wikang Aita Magbukol. Ang kampong wika ay isa sa mga programa ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa ilalim ng sangay ng lingwistika at aplikadong lingwistika sa pagpasigla at papangalaga ng mga nanganganib na wika ng bansa. Katuwang ng komisyon sa gawain ng Provincial Tourism Office ng Pamahalaang Lalawigan ng Bataan. Inaasahan na sa susunod na taon na isasagawa ito ng komisyon sa iba pang komunidad na may nanganganib na wika. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng agarang pagkapatibay sa Code of Conduct sa South China Sea, kasabay na pagbubukas ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Sa kanyang talumpati sa ASEAN Plenary Session, inilatag ng Pangulo ang nakababahalang banta sa mga komunidad, kalakalan at pag-unlad ng mga hamong geopolitical, biglaang trade barriers at climate change. Kaya naman dapat anyang magkaisa mga bansa at palakasin ang kanya-kanyang institusyon para malampasan ang mga posibleng hamon sa inaharap. Sa harap din ng ASEAN leaders, iginiit ni Pangulo Marcos sa posisyon ng Pilipinas na dapat ng bilisan na pagkapatibay ng isang legally binding na Code of Conduct sa South China Sea para maprotektahan ang maritime rights sa rehiyon, maisulong ang katatagan at maiwasan ang anumang gulo sa karagatan. We also call for deeper regional cooperation to address these emerging and transboundary challenges. My dear colleagues, in 2017, as ASEAN Chair, the Philippines undertook to partner with growing voice, not only in our immediate region, but in the world. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ASEAN member countries target na makabuo ng nagkakaisang posisyon sa ASEAN Summit kaugnay sa ipapataw na taripa ng Amerika. Chanel Salazar sa report. Target ng ASEAN member countries na makabuo ng nagkakaisang posisyon kaugnay sa ipapataw na unilateral tariff policy ng Amerika. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangang ikonsidera ang pagkakaiba-iba ng sitwasyong kinaharap ng bawat bansa sa ASEAN. Kailangan anya magkakapareho sila ng posisyon sa kung papaano tutugunan ang usapin sa taripa. Kaya naman sabi ng Pangulo, sisikapin ng ASEAN leaders na magkasundo para sa nagkakaisang posisyon tungkol dito habang nagpapatuloy ngayon ang ASEAN Summit sa Malaysia. Sa ngayon ay may inisyal na anya silang talakayan ng mga kinatawan ng kapwa member states kasama si ASEAN Chairman Malaysia Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. May 9 na minuto pa bago alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangunos. At Darlene Olanyo. At iba pang naglalagab live at totoong mga balita.
Metro News. Metro News. Sa Metro News, nabalot ng tensyon ang isasagawasan ng demolisyon sa mga kabahayan sa Mayhalige Street sa Barangay 262 at 264 sa Tondo, Maynila kahapon. Ito'y makarang ikandado ng mga residente ang gate patungo sa kanilang barangay upang hindi makapasok ang mga pulis at mga demolition team. Nagsimula lumala ang tensyon ng bugahan ng tubig ng demolition team ang mga residente at nang mabalot ng usok ang lugar dahil sa isang binuksang fire extinguisher. Ayon sa mga residente, tutol sila sa demolisyon dahil wala namang iniaalok sa kanilang relokasyon ng pribadong korporasyon na may-ari ng lupa. Wala rin umanong natanggap na notice sa mga residente hinggil sa isasagawang demolisyon. Git naman ng sheriff na si Raimundo Rojas, October 2024 pa sila nakakuha ng demolition order mula po sa korte at napagkasundoan na ring babayaran ng mahigit 38,000 pesos ang bawat pamilya kapag sila'y umalis. Sa ngayon, pinagpaliban muna ang demolisyon dahil sa humanitarian consideration, ngunit iginiit ni Rojas na ipagpapatuloy pa rin ito at tanging temporary restraining order TRO lamang mula sa korte ang makapagpapahinto nito. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 49 centavos, 62 pesos and 8 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 75 pesos and 8 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 80 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Narito naman po yung update. Lumabasan ng winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi, May 26. Ito na mga numero 4, 19, 43, 25, 47, 26. Kung saan walang nakapag-uwi ng 29,700,000. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 17, 5, 29, 6, 1, and 40. Kung saan walang nanalo ng jackpot prize na 8,910,000 pesos. Science and technology. Science and technology. 7 grade 10 students mula sa Bungabon National High School sa Nueva Ecija ang nakaimbento ng makinang maaaring sumuri sa kalidad ng mga sibuyas gamit ang spectrometry. Tinawag ng grupo ang kanilang imbensyon bilang SpectraGuard na isang 1 foot 6 inch by 8 inch na device na idinisenyo upang matulungan ang mga onion farmer at trader sa pagtukoy kung fresh o bulok na ang sibuyas at matansya ang shell life nito. Ayon sa leader ng grupo ng grade 10 students si John Russell de Leon, inabot sila ng 1 buwan sa pag-conceptualize sa naturang machine. Matapos naman ng 2 buwan ay nabuo na ang machine sa tulong ng IT expert mula sa Creant Asia na si Jermaine Geronimo. Si Geronimo ay nagsilbi ring consultant ng grupo at siya rin ang nagbigay ng suwestyon sa mga mag-aaral na lumikha ng isang science robotics project na sumasalamin sa pagkakilanlan ng Bungabon bilang isa sa pinakamalaking taniman ng sibuyas sa bansa. Ang proyektong ito ng mga grade 10 student ay nag-champion sa Division Science and Technology Fair 2025, third placer sa Regional Science and Technology Fair 2025 at first Grand Award naman sa National Science and Engineering Fair 2025. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating lifestyle news, Nueva Vizcaya, dineklarang Ginger Capital ng Pilipinas. Ang detalye naman, atid ni Mika Fajardo. Mika. Opisyal na idineklara ng Department of Agriculture o DA ang Nueva Vizcaya bilang Ginger Capital of the Philippines dahil sa patuloy na pangungunang lalawigan sa produksyon ng luya na nagsusupply sa mga pangunahing trading hubs sa buong bansa. Ayon sa DA, umabot ang produksyon ng Nueva Vizcaya sa 7,140 metric tons ng luya mula sa 933 hectares ng lupa noong 2024 na may average na 7.4 metric tons bawat hektarya na may 5,010 na nagtatanim ng luya. Isa rin itong pangunahing pinagmumulan para sa mga pangunahing sentro ng kalakalan sa Hilaga at Timog Luzon maging sa Metro Manila na nagpapadali sa paggalaw ng 14,753 metric tons nito noong 2024. Sinasaklaw ng Nueva Vizcaya ang mahigit 480,000 hectares ng agricultural land na umaani rin ng palay, mais, sibuyas, bawang, kamatis, melon at mangga. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Her Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa
ating music trivia, ngayong petsa ay nilabas ang ika-100 single ni Cliff Richard. Ano ang awiting ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, May 27 taong 1989, nirelease ng British singer, songwriter and actor na si Cliff Richard ang softer version ng awiting The Best of Me na naging kanyang ika-100 single. Ang awitin ay bahagi ng studio album na may titulong Stronger, kung saan kasama rin ang mga kantang I Just Don't Have the Heart at Lean on You. Ang The Best of Me ay sinulat noong 1982 nina David Foster, Jeremy Lubbock at Richard Marx. Una itong nilabas ni Foster noong November 1983 bilang kanyang debut solo single at ilang artist na rin ang nag-release ng kanilang bersyon ng nasabing awitin. Nagkaroon pa ng duet version nito sina Foster at Olivia Newton-John noong 1986. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, isang babae sa China na pilitang tanggalin ang kanyang make-up makaraang hindi makilala sa airport. Facial recognition scan. Ano nangyari doon? Okay, sige, balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc? Yes, good morning, Joel at Darlene, mga kanyusik. Usap-usapan sa China ang isang babae na napilitan umalong burahin ng kanyang heavy makeup makarang hindi matukoy ng face recognition scanner sa airport ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang video na nag-viral sa China, makikita ang isang babae na pinupunasan ang kanyang mukha ng wet wipes habang tila pinagagalitan ng airport staff. Maririnig sa video ang pagsasabi ng airport personnel na kailangang punasan ng babae ang kanyang mukha hanggang sa maging kamukha na nito ang picture sa kanyang passport. Hindi malinaw kung nakapasa ba ang babae sa airport facial recognition scan matapos niyang alisin ang kanyang makeup. Pero umani naman ang samot-saring komento sa social media ang naranasan ng babae. May ibang naawa sa babae, habang may iba ring sang-ayon sa airport personnel. Ako wala namang masamang mag-make up, pero kung gano'n na makasalalay na yung facial recognition, mukhang mahirap din, ano? Okay. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Doc Justin. Okay. Kaya minsan, alam mo na, partner. Oo, Alam mo na, naman ibig ko yung sabihin. pag nag-makeup parang halos hindi ka na makilala. Totoo yan. Oo. Okay, sige. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan. Ngayong araw na ito ho ng Martes, May 27, 2025. Kami ho yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Malasakit Man Gorospa. Dito po ang 774 Balita Ngayon. Oras alas 7 na po ng umaga. 774 Balita Ngayon.